dyan sa utos ng mga apostolis na yung larawan ay hindi Diyos-Diyosan. Objection, pinakot niya na, nilagyan niya ng utos. Yung unang tanong niya, wala utos. Ating patutunayan ang tema ng kaya kung ay mga ito ang nalarawan sa mga santos na rin ngayon, di kong kalaman natin panibado na naman sila sa sekta. Hindi na ako magtataka dito. Ay, ito yung ginagawa pala ng 24 na tayo. Bakit? Unang-una tumawag sa akin. Gumatapang kaya ka, tumayo ka sa Cebu. Wala dito akong Cebu. Patunayan mo yung mga pinagsasabi mo. Dahil unang-una, pinagsunan mo ko. Kaya, ang masasabi ko sa'yo, kung kung nandito lang si Apostol, baka batukat niya eh. Bakit? 3:18 ng unang buwan, huwag kayong umibig ng salita, di naman, kundi lang gawa sa tuwanan. Ngayon ang ating tema mga kapatid, patutunayan natin na ang mga larawan ng simbang Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan. Ano ba ang definisyon ayon sa Biblia ng mga Diyos-Diyosan? Eh mga babasahin nito, Soriano Listan Gerote. Pinasahan ako ng 4 sa istang unang Korinto, hindi naman alam yung concept. Beka! Lahat ng aral ng Katoliko, wala sa Biblia! Pinasukan sa isang libro, hindi patunayan natin. Pero ang tema natin, papatunayan ay sa Biblia na ang patutunayan po, siya ang gusto ka ay ano nyo ako? 4 ng galasya sabi ni Pablo, kaya hindi naman sa panahon yun, sa hindi nyo magkilala sa Diyos, ay nasa mga alipinag sa katutuloy sa mga ano ba ang mga salamat ginabas ng mga protestante para patunayan nila na pangalarawan ng mga santo ay mga Diyos-Diyosan. Unang binabasa nila yung 25 sa isang esto. Ay, hindi ka mga Katoliko tinutukoy dito. Huwag kang gagawa ng larawan iniwa. Napawangis ng anong nasa langit sa itaas, nasa lupa sa ibaba, nasa tupig sa ilalim ng lupa. Ingot. Ano ba ibig sabihin? Hindi bro. Libro ang nakalagay doon, Besel. Sa Biblia, 2 klase ang mga libro. Besel at Besel. Yung ngay sabi, inutos ng Diyos yan. Kung para sa'yo, lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan, ibig sabihin pala ang Diyos, nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Ibot-bot na. Bakit? Kasi hindi sa pag binabasa niyo mga ito, yung kaso sa Salmos, may matang hindi nakakakita, may gilong na hindi nakakaaboy, may bibig hindi nakakapagsalita. Eh, yung ibinagawa niyo sa Rescue sa ikalawang nila, sa is-29 na unang hari na in Hebrew, is Miklaer, feminine great to the English, ganyan pa siya. Hindi Diyos mo sumakit. Yan ang tutulad mo ngayon, sa process ng eleksyon. Ang dami kong talatang pinasa, bumasa ko ng Hebrew, hindi na nakita yung Hebrew Bible. Ngayon, gibain mo yan, kung ayaw ang dito lang natin puputulin, tika natin yung okay na. Bibigay niya. Okay. 5 minutes for sabi sa negative. Okay. Maraming salamat po sa ating lahat, no? At sa aking katunggali, ito si Brother Javin John, nakilala ko sa social media. Yun na sensasyon niya. Ako dito parang pag-diskusyon, pero pwede diskusyon yun. Unang tanong, yung patutungayan mo na ang larawan ng mga santo ay hindi Diyos-Diyosan. Mababasa mo ba sa Biblia yun? Yes or no? Yes. Tutunayan yung mga akil, mga santos. Okay. Okay, ta. What's up? Sabi, kamantahan yan eh. 24 kami minatuloy ka. At ang pag-isip ka kamantahan ka sa lahat. Ikaw meron sa atin. Hindi ba kung mga diskusyon eh. Sige bro, proceed bro. Bro, ang tema natin, patutunayan ko ng mga larawan eh. Ng mga santo sa dito. Ano ba ibig sabihin ng santo? Banal. Ngayon, yung mga angel, banal ba? Banal. Ikaw lang naman yung balbay. Ngayon, kung banal ang larawan ng mga santo, o kung ayun na sige. Okay. Sige. Okay. Pangalawang tanong, hindi mo nasagot ang tanong ko.
Sige. Sige. Sumasagot pa po eh. Hindi ka lang marunong manginig. Bakit? 8:47 naman, dahil yung sa'yo, nakikinig ng salita ng Diyos, kung wala ka napakinggan, hindi ka talaga sa Diyos. Diyos, ano yan? Okay. Tanong, saang bersikulo ng Biblia mababasa na yung mga larawan ng santos, hindi Diyos-Diyosan? Mabasa mo, ha? Ng ikalawang kronika, sa kabal-banal ng bahay, ay gumawa ka ng larawan ng mga kerubin. Tayo, Diyos-Diyos tayo? Hindi. Ano ba yung kerubin? Banal. Ibig sabihin ng banal, santo, hindi Diyos-Diyos, ikaw ang Diyos-Diyos. Next question. Okay. Sunod, ang anong tanong? Mayroon na. Ito sa binabasa mo, Galacia 4:8, mababasa ka dyan na nagsasabi na ang mga larawan ng mga larawan ng mga rebulto ng mga apostoles o mga banal ay hindi Diyos-Diyosan. Mababasa o hindi? Hindi. Okay. Wait lang. Dahil yan, kinamit ko yan para sa iyo, isipan sa mga santos na Diyos-Diyosan siya. Ay, sa 4:8 ng Galacia. Tanungin mo ko, sa 3 Disto ng Ikalawang Kronika, nabinasa ko ngayon. Ginagamit mo ba ang Galacia 4:8 para patunayan na ang Diyos-Diyosan ay mababasa sa Bible or nagagamit ka lang ng ayon sa iyong iniisip? Wala sa mababasa. Sabi mo kanina, mapapatunayan mo sa 4:8 ng Galacia kung mapatungkol sa Diyos-Diyosan yan. O basahin natin, baka hindi mo nang laro. Kaya hindi naman sa panahon yun. Sa hindi yung pagkilala sa Diyos, kaya sa pagkaalipin ng sa katutuboy, hindi naman ito. Ano ba hindi ba ito? Hindi ka Diyos! Okay. Next question. Mababasa mo ba na mayroong turo ang mga apostoles at kailangan tayo gumamit ng mga larawan ng santo? Yes or no? Yes! Kasi hindi mo letra. Kung sasalpakan mo kung letra, isasalpak mo sa Kristiyo. Bakit? Si Kundi Sharing Garandela, ang sabi ni Cristo, hindi ako naparito upang sirain ko saan, hindi ako nakapila. Isa sa kapila, ang sabi ni Cristo, tres hindi ko nagagawa ko kapila, hindi mo naintindihan, sa kawan ng manalang pahay, ay ibigay ka ng larawan, kung lang niya, okay. Ang tanong ko, sabi ko, mababasa mo ba diyan sa puntos ng mga apostoles na yung larawan ay hindi Diyos-Diyosan? Objection! Pinakot yan na, nilagyan na ng utos. Yung unang tanong niya, wala utos. Tima. Okay, sunod na tanong. Sang-ayon ka ba na ang Diyos-Diyosan ay nagrepresentar na hindi katotohanan? Yes, ano to? Salita. Baka babasahin mo yung 25 na mapalag mo na yan eh. Ngayon, yung sinabi mo, yung mga Diyos-Diyosan ba, rumerepresenta sa mga hindi tunay na Diyos, ikaw na nga, halimbawa doon eh, kaya yung isang debater din, nagpapakilala ng Diyos, umakita dito, magpag-diskusyon ka na. Bakit? Dahil sabi sa 4:8 ng Galacia, galing din naman sa panahon yun, sa hindi yung pagkilala sa Diyos, kayo na, sa pagkain pinansabi itong hindi mga Diyos. Kaya, bago, basahin yung unang 25 na Roma, 5-7 na ng Deuteronomio, 22 na ng Apocalipsis, 17 na ng gawa, alam ko na yan, wala kong bagay. Sunod pa ka! Sunod na tanong, meron ka bang mababasa, merong apostoles nagpagawa ng larawan? Yes or no? Okay, meron. Para sinasambahin. Meron daw. Ito ba daw? Meron. Basahin natin sa praise. Okay, ulitin ko yung tanong. Meron na nga. And God's given the Spirit upon you. You use them to see meaning of these Christ and living. I wave a platform before you, a picture of Jesus Christ. Limited siya, naman magsiguro sa affirmative, ang mga nakikita sa iyang style by the West. Okay. Magandang Wala na wala tumot na ila. Matay na, ikaw mo ay So, yung paksa namin, patutunayan niya na yung mga larawan ng mga santo is hindi Diyos-Diyosan. Pero sang-ayon siya na ang Diyos-Diyosan ay nagrepresenta sa mga bagay na hindi katotohanan. Ano ba yun? Ano ba yung hindi katotohanan?
Sabi rito, mababasa natin, sa utos ng Diyos, nandiyan pa rin sa katikismo mismo nila. Kaya siya sabi, sa Bible meron, na huwag kang gagawa. Pag naman isa sa katikismo, ayon na sa Biblia. Hindi ayon sa katikismo ng Iglesia Katolika. Bible alone lang, Bible alone, Bible alone. Sa Biblia, men, sa Biblia, mababasa natin. Okay, wala katikismo dyan, pinasok mo na. Okay, sa Biblia mismo, mababasa natin na ang Diyos isa nag-utos na huwag kayong gagawa ng mga larawan na inanuhan, kahit anong larawan, upang sambahin. Ganun din, ganun. Kaya yung katunggali ko, ayaw niya nag-reference siya, baka maipit siya. Ayun, anong sabi na Roma 1? Roma 1. Sabi nila, isa mga alam sila, pero mga buwang-buwang na sila, imbis sumayaon nila ang Diyos, nagsimba hinoon sila sa mga binuha. Sinasamba niya ang mga larawan. Ginagawa. Hindi. Okay lang. Sinagot kasi nasaya tayo. Okay. Ngayon, mababasa ba natin, ay utos si Apostol Pablo na huwag tayong kagawa? Meron. Anong sabi na ng gawa 17? Sabi doon, ay anak tayo ng Diyos. Huwag nating iisipin na yung Diyos natin is mga gaya ng mga ginawa, mga pinulit. Sa gaya ng mga plata, bato, o bronze, o kahoy. Yung Diyos-Diyosan nila, kahoy. Ano ang ibig sabihin nun? Sinusuway nila yung utos ni Apostol Pablo. Nasabi nila, naniwala naman sila na Kristiyano sila, pero wala Kristiyano nagsisamba ng mga larawan. Okay. Ngayon, anong sabi ng ito sa, mababasa natin ito sa Revelation. Anong sabi na sa Revelation? Ng mga taong nagsimba ng mga Diyos-Diyosan. Sabi nito, yung iba ay hindi pa namamatay at iba nagpatuloy paggawa. Kasi nungalingan. Nagsasamba sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ng ginawa ng mga pato, latan, at bronze at iba pa. Kaya walang utos ng mga Kristiyano, na katawa na upang sambahin. Kasi ang isyo dito, pwede ka namang gumawa, pero huwag mong sambahin. Pero yung sinasamba mo na, kahit larawan ni Kristo, hindi yan totoong larawan ni Kristo. Bakit? Mayroong artistang angkin yan. Mayroon si James Capisil, mayroon si James Powell. Paano yan? Tapos niluhuran mo, sinasamba mo. Sabi, Panginoong Diyos namin na makapangyarihan ka sa lahat. Tapos yung hinaharap mo is larawan ni James Powell. Hindi pwede yun sa harap ng Diyos, mga kaibigan. Ano? Sabi rito sa Juan na ang Diyos ay Espiritu at sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Paano yung sinasamba mo na hindi naman katotohanan? Bakit sabi kong hindi katotohanan? Kasi larawan ng artista yun eh. Sinasamba niyo yung larawan ni James Caviezel, ni George Powell. Paano yan? Kasi sang-ayon siya sa sinasabi ko, tanong ko sa kanya na sang-ayon ka ba na yung sinasabing Diyos-Diyosan ay nagpresenta sa mga bagay na hindi totoo. Tapos, sinasamba niya ang larawan ni Kristo. Sabi niya, ni Kristo, pero hindi naman larawan totoong larawan ni Kristo yan. Alam mo kung bakit? Wala pang kanina noon. Bakit ka gumagawa ng ganyang mga larawan? Kaya sabihin ko si Kristo yan. So, ngayon. Bakit kailangan tayo sumusunod sa utos ng Diyos? Kasi may utos na huwag kang gagawa ng larawan o upang sambahin. Kunya, ganito, sa mababasa natin, Simon, glory. Okay. Tapos na ang negative side sa kanyang tilana sa affirmative. I believe sa affirmative, full silence, right?
Oh, yes, okay. Naintindihan mo ba yung ating Nehemiah's Yes. Okay. Ngayon, yung ginagawa ng pagsamba, nasa ba? So, ang nalagay dito, patutunayan na ang larawan ng mga santo ay kasama yun eh. Oh. Kasama yun. Hindi pwedeng wala yun. Kasi ang issue dito is hindi ako sang-ayon sa mga larawan pag sinasamba. Okay, sumasamba naman kayo. Next question. Okay. Ngayon, dinasa ko kanina yung blameless, yung susunod. Okay, bawal yun. Alam mo naman eh, tinuturo yan mismo sa Biblia, pero hindi nyo lang sinusunod. Kaya, anong sabi ng ng Juan, na ang Diyos ay Espiritu at sambahin mo ay Espiritu at magkatotohanan, yung hindi makikita. Dapat huwag kang haharap sa larawan na hindi naman larawan, totoong larawan ng Diyos yun. Ha? Hindi totoo. Kasi yung mga larawan na ginagamit na pinapaniwala sa inyo na yun ang larawan ng Kristo ay hindi totoo. Artista yun. Ng George Cabisel, James Puel, tapos luluhod ka dyan, nanalangin ka dyan, ay paglabag na yan sa kautusan ng Diyos. Alam naman natin kung ano ang kaparusahan ng lalabag sa kautusan ng Diyos is alam mo na. Huwag ko na lang banggitin. Ngayon, unang tanong ko, mababasa mo ba na mayroong utos sa mga apostolis na gawaan ng larawan ng mga santo? Wala naman. Ha? Wala naman. Gawa kayo ng larawan ni Mama Mary, hindi naman yan totoo. Tapos kung sang-ayon ka, tanong ko sa iyo, sang-ayon ka ba sa yung Diyos, nagpresenta yan sa mga bagay na hindi katotohanan? Sang-ayon ka. Tapos yung larawan ng Mama Mary mo, hindi man yan totoo. Paano yan? Paano yan, ha? Wala na yan. So, paano ka manalo? Manalo sa debate ito. Kailangan patunayan mo sa Biblia. Sa Biblia, mababasa. Tapos yung tanong niya, sinasali na niya yung Hebreo. Tapos binawabawalan ako ng paggamit ng referensya. Kung hindi ako binabawalan ng paggamit ng referensya, mayroon akong Hebreo dito. Hindi ka manalo. Pero wala yun sa tema. Wala sa tema na kailangan pa natin i-translate. Kasi yung ginagamit natin is sa sola escritura. Tapos wala ka namang binabasa dyan na mayroon din pinagawa. Ha? Pinagawa. Literal na pinagawa. Anong sabi rito sa gawa? Gawa 17. So, yata yun. Anong sabi rito? Mababasa natin na dahil anak tayo ng Diyos, huwag nating iisipin na ang Diyos ay gaya ng mga ganito mabasa natin. Dahil anak tayo ng Diyos, hindi natin isipin na ang Diyos ay sama sa larawan ng mga inanyuan, gaya ng mga plata, bato, bronze, kahoy at iba pa. Paano yung kaibigan natin? Naligaw. Naniwala na sa mga ginagawa ng mga kamay ng tao. So, wala yan sa turo ng mga apostoles. Wala. Time. Maraming salamat po. Okay, tapos na negative sa rebuttal, 5 minutes. Atong yantag ito sa affirmative, 5 minutes sa rebuttal. Okay na, rebuttal na, no? Ayan, magandang hapon. Nakita natin lahat ng binasa niya out of context. Kung Bible scholar ito usap ko, tatawanin ka siguro mga isang araw. Ngayon, yung mga binasa niya sa 17:29 na go, wala naman itong araw yun eh. Ngayon, malamang, kaya nananahimik siya sa kaignorantehan niya. Bakit? Dahil lahat ng binasa niya, siya na mismo umamin sa 8:4 ng unang Korinto, ang mga Diyos-Diyos ay larawan ng mga bagay hindi totoo. Tanong ko sa inyo mga kapatid na Katoliko, si Santa Maria ba totoo? Hindi. Totoo. Si San Antonio ba totoo? Hindi. Totoo. Yung mga santos, historically speaking, biblically speaking, totoo ba? Hindi. Totoo. Hindi Diyos-Diyos. Kaya, ikaw na mismo umamin at ikaw na mismo dumari sa sarili mo na ang mga santos ay hindi Diyos-Diyos gaya ng pagbasa mo ng 8:4 ng unang Korinto. Kaya, salamat. Magyabang ka na muna, yan tuloy. Sabi ka tuloy.
Minaliit mo ko eh, bata ako eh. O tingnan natin. Kahit bata ako, 7-7 ng 1, hindi naman basihan yun eh. Ang basihan, sabi niya Apostol 1 yung turo. Ngayon, pumunta na siya sa pagsamba, sa pagkataranta niya. Taranta na eh. Pumunta na sa pagsamba. Pumunta na sa mga artista. Saan ka na susunod? Sa langaw. Sasabit tayo niyan. Ngayon, totoo ba na ang mga santos ng Katoliko yung mga Diyos-Diyos? Hindi. Siya na mismo umami. 8:4 sa unang Korinto. At ang tanong ko sa kanya kanina, yung 3 days ng ikalawang kronika na ipinagawa ng Diyos na larawan ng cherubim, santos ba yun o hindi? Santos daw. Tapos pumunta na sa pagsamba. Ipit ni. Kaya kasi pag-ipit, sa out of context na nakapit. Kaya, tinanong ko sa kanya ang kahulugan in Hebrew. Pishel at Mesabe. Ngayon, si Maria hindi daw totoo. Ha? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Si Maria hindi totoo? Eh, nang ni Kristo yun. Makulit ka pala eh. Ang dami-dami talata. Nasa Mate, nasa Luka. Si Maria existito. Kung pwede lang magmura eh. Nako. Pasalamat ka, di na ako dating daan. Kundi, natagtad ka ng tunay na aral talaga. Kaya, ngayon mga kapatid, napatunayan natin na itong pastor na ito, nagbasa lang ng Biblia, nagpastor na! Yan ang hirap sa atin ngayon. Marami ng bulaan, labas ng labas. At kasama na siya doon, 24. Last na. Kaya napatunayan natin mga kapatid na ang mga santo ay hindi mga Diyos ayon sa Biblia. Dahil dalawang klase ang ribultong sinasabi sa Biblia, banal at hindi banal. Kasama na siya. Bakit? Dahil alalahanin natin yung context ng Biblia in Hebrew at Greek at Aramaic. Sabi niya daw, referensya yun eh. Hindi ka ba naman ego? Bakit? Eh, ang Biblia originated, translated in Greek, Hebrew, Aramaic. Eh kung hindi na-translate yan, malamang Hebrew rin ang gamit mo. Huwag mo sabihin referensya yan, Biblia yan. Yan ang hirap sa inyo eh. Basta parata kayo sa Katoliko, binasa 1.25 ng Roma, 17.20 mo yung pinagawa, 5.7 ng Deuteronomio. Sawang-sawa na ako dyan. Wala pang bago mga protestante. Gamit ko na yan nun eh. Malamang nanonood ka rin kay Soriano kasi yan stand ni Soriano. Bira ako. Ganyan ang stand ni Soriano. Kaya maraming pastor na bulaan dahil rin sa bulaan na si Soriano. Malamang nanonood ka doon, hindi na. Kung meron ng lie detector dito, ipapatest kita, hindi ka. Kaya ngayon mga kapatid, hindi siya na may mercenal dahil ang pakibakan natin, ikalawa ko rito 4.5 sa 12 pesos, hindi laban sa laman. Kundi, ang kinagagalitan natin, 12 pesos ng Roma, yung masamang gawa niya. At isa din, ang mangloko ng tao, manggago ng tao, at isa pa, paratangan ng masama ang Iglesia Katolika na hindi naman sumasamba sa mga Diyos-Diyos at sa mga rebulto. Dahil ang pag-umpinong samba yun eh. Ito example, yung pag-upo, hindi lahat ng pag-upo, tumatay ka. Hindi lahat ng pag-upo, kumakain ka. Meron pag-upo, tumatambay ka. Huwag mo naman sa'yo pag-upo, dahil ito tayo eh. Kami na sa tayo dyan. Kaya, ayon sa Biblia, hindi lahat ng pag-upo pagsamba. Sundan kita dyan sa argumento mo, Pastoy. Kita dyan. 7 sa isang Josue, nagpatilpa si Josue sa kabanang Panginoon, sumababa. Hindi. At ganun ang ginagawa ng Katoliko na ipinatuloy ng mga apostol sa 5:17 ng Mateo. Kung nag-iisip ka, malalaman mo context yan. Historically speaking, yung mga first century Christian, merong larawan kayo wala. Larawan ng mga Diyos-Diyos yung sa ito sa akin, di naman Diyos-Diyos eh. Dahil ikaw na may umamin, 8:4 ng unang Korinto, ulit-ulitin natin, na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay dito. Tama naman yun, 4:24 ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu katotohanan. Espiritu katotohanan. Sa papaanong paraan, 3:18 ng unang 1, 12:13 ng Ecclesiastes, sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. At isa doon sa utos ng Diyos, 6:29 ng unang hari, 3 ng ikalawang kronika, yung maglagay ng larawan sa templo. Kaya lahat ng mga relihiyon, walang larawan, hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya sumusunod sa mga Diyos-Diyosa na mga siraulo. Yan ang mga kapatid. Okay, tapos na yung debate. Wala tayong pangalan. Kanche. Happy religion na natin. Greek Hebrew.